Magandang umaga, my dear brothers and sisters. Welcome sa ating podcast ngayong araw na ito. Ako nga pala si Brother Dave. At ngayong araw na ito, pag-usapan natin ay isa sa mga magandang topic na ating makikita sa Ether chapter 12 verse 27. Bakit hindi tayo nililigtas ng Diyos kaagad? Kung sa buhay natin, halimbawa, isang halimbawa, meron akong pangangailangan sa pera. Lahat naman tayo, diba? Mga Pilipino, mostly loan dito, loan doon. Kaya ang tawag sa amin, taga London. No? Kasi loan dito, loan doon. The point is, dahil sa hindi naman siguro kultura, pero pangangailangan. Makita natin sa ating lugar, magkano lang yung sahod natin, magkano yung pangangailangan natin. And we don't have opportunities. Marami na nagpapautang pero gaano kalaki yung interest, no? In terms sa utang. So minsan mga kapatid, marami tayong utang and then we pray to God na God, sana malampasan ko to. And then nangyari sa buhay ko na I prayed na really intend to pray. And then sabi ko sa kanya, bukas matatapos to, maging maayos ang lahat. Babayaran ko na yung mga utang ko. And then kinabukasan, guess what, my dear brothers and sisters? Siningil pa rin ako ng utang. No? Walang nagbago. Pero nagbago ako. So therefore, nakikita ko na hindi pwedeng magicin na lang ng Diyos. Minsan, biglaan, no? May mga pagkakataon, may mga kapatid tayo na biglang nasolve yung problema nila. Yung minsan nga, mayroong nag-talk about umattend sila, bibili nila ng pagkain o babayad nila ng tithing. Ang ginawa nila, nang binayad nila ng tithing, pag-uwi nila sa bahay, merong nagbigay sa kanila ng pagkain. Di ginawa din ng isang brother, binigay niya yung tithing niya. Pag-uwi niya sa bahay, guess what again? Walang nagbigay sa kanya. The same din sa akin na kailangan ko magbayad. So minsan o kadalasan sa buhay natin, may mga opposition talaga na tinitest yung faith natin. Paano pag hindi naibigay ng Diyos? Mawawala na lang tayo sa simbahan. Paano pag hindi ko nabayaran yung utang ko? Magre-rebelde ako sa Panginoon at hindi na ako magsisimba. Yung brother na yun ay binigay niya yung tithe niya sa simbahan. Instead na ibili niya ng pagkain na hindi na binigay ng Diyos, tulad ng narinig niya sa isang story, inspiring story, nang umuwi yung pamilya, may nagbigay sa kanila ng pagkain. Paano yun? Hindi na siya magsisimba. So sometimes yung expectations natin compare sa reality, kailangan natin itong makita. Kasi pag hindi natin to ma-accept yung expectation natin na ito yung magiging realidad, magkakaroon tayo ng concern. May posibilidad na malaki na maglaylo tayo or hindi na tayo magiging active sa simbahan, no? May isang brother na bago pa lang siyang member ng simbahan and then masipag siya, no? Kasi yung test of faith conversion process natin hindi lang isang araw, 2 linggo. It will take time, mahabang panahon. Until now ako na binyagan ako sa simbahan or nabautismo ako sa simbahan 2004. Isipin natin yan, ha. Until now, still kino-convert ko pa rin yung conversion process pa rin yung sa akin. So balikan natin yung brother. So 1 week pa lang siya nabinyagan, tapos masipag siya. Marami siyang mga ibang mga membro or mga investigator friends, mga hindi pa miyembro ng simbahan na ini-invite sa church. Hanggang dumating yung araw na siyempre before siya pumasok, meron siyang sakit. And kaibigan ko rin to. And then after nun, alam niyo yung feeling na before ka pumasok may problema ka na. And you expect na pagpasok mo lahat ng bagay maayos according sa plano mo. Hindi pwede yun. Hindi according sa plano ng Diyos. So sa brother na ito, nang pumasok siya, and malaki na hospital siya actually, malaki yung naitulong, no, ng simbahan sa kanya. But later on, naglaylo siya.
Dahil hindi lahat may bigay sa kanya eh. Yung bang pag kailangan natin ng ganyan, dapat agaran may bibigay. Diba? Kasi makita natin yung church is kailangan sumikap din tayo sa ating sarili. At yung church is ano lang siya, mag-a-assist sa atin, no? Sa mga pangangailangan natin, pero hindi yung lahat bibigay sa atin. So therefore sa buhay natin, hindi lahat ng expectation natin, yun yung mangyayari. May pagkakataon, maraming mga beses na pagkakataon na pag hindi naibigay, ano yun? Challenge yun? Problema yun sa atin or challenge? Kasi pag sinabi nating challenge, positive pa yun. Kasi yung challenge, ito yung mga pagsubok para na pagdaanan natin para maging matibay tayo, para maging malakas tayo. Yung problema kasi siya eh, di ba? Negative siya. Pag titingnan natin yung isang bagay, problema talaga siya. At doon tayo mag-stick. Hindi tayo uunlad. Pero pag titingnan natin isang bagay na as a challenge, opportunity para sa atin, mag-grow, doon tayo uunlad. Now, before tayo magpatuloy nito, kung doon yung simbahan nagbibigay sa atin ng success, doon din magbibigay sa atin ng failure para na ma-obtain natin yung success. Depende na lang kung paano natin titingnan to. Kasi pangit naman, puro lang tayo positive dito. Paano tayo matututo? Di po ba? Pag hindi natin nakikita. Halimbawa, may sakit kang, para hindi magkatotoo, no? Sakit sa paa. Yun, sakit sa paa. Parang masakit yung paa mo. Pero iniinom mo na gamot, sakit sa tiyan, LVM. Hindi masolusyonan yung sakit sa paa kasi kung wala naman sila sigurong connection ng layo, di ba? Nung ganun siya. Diba, magluluto ka ng adobo pero bumili ka ng tomato paste. Diba ang layo? So, let's face reality and let's talk about reality. Kasi doon tayo matututo. Ayun, sa pambungat pa lang po tayo. Ano ba tayo? Ayun, hindi tayo sa umpisa. So, bakit hindi tayo nililigtas ng Diyos kaagad? Bakit hinahayaan niya muna tayong mag-struggle na hindi naman pag may problema tayo, blink upan ay, andyan na. Pag gutom ka, pag mulat na mata mo, may pagkain na sa harap. Diba? Pag wala kang trabaho, paglakad mo pa lang, may trabaho ka na. Nakakita ka na agad ng trabaho. Diba? Pag sa negosyo, habang nasa bahay ka pa lang, dinadagsa ka na ng mga tao, bilhin yung product na binibenta mo. Bakit hinayaan nyo munang magsakripisyo tayo, mag-struggle tayo, minsan nahihirapan tayo. At most of the time, na ganun. Kasi, ang Diyos, nirespeto niya yung agency natin para sa Kanya. Para sa ating lahat, sagrado yun. Hindi tayo kinokontrol ng Diyos. Imagine natin, no? Paano natin ma-value yung isang bagay pag hindi natin pinaghirapan. Tulad ko, sa buhay, hindi ko makakaramdam ng kaginawaan ngayon kung hindi ko naranasan yung hirap. Diba? Kung ang sahod mo sa isang araw, 1,000, kulang pa yun sa'yo. Hindi pa natin to na-appreciate. Pero sa ibang tao, grabe na yon. Halos umiyak na at magpasalamat sa Panginoon. Pag hindi tayo nagkakaroon ng kontento, hindi tayo nagiging masaya. Diba? Sabihin na ang agency natin, ang kalayaan sa pagpili, tumutulong sa atin para maramdaman natin yung mga pagpili natin sa buhay. Pag pumili tayo ng maganda, maramdaman yung kagandahan. Pag pumili tayo ng masama yung pinili natin na side, yung result nun, yung consequence nun, masama. And then, pag alam natin na masama, next time, hindi na natin siya ginawa. Pero pag hinayaan tayo ng Diyos, pinipigilan tayo ng Diyos sa bawat ginagawa natin, hindi tayo matututo. Kaya yung agency, gamitin natin sa tama kasi sagrado to. Tulad ng sinabi sa Ether chapter 12 verse 27 from the Book of Mormon, is a key scriptures where God promises to make weak things strong for those who come to Him. No? So dito makikita natin mga kapatid na yung mga weakness natin, pag ilapit pala natin ito sa Diyos, ay gagawin niyang kalakasan to. Pero kailangan muna natin magkaroon ng pananampalataya sa Kanya at magpakumbaba. Kasi hindi naman pwedeng, kasi yung paglapit sa Panginoon, pinapakita natin na humble tayo.
teachable tayo. At may faith tayo kasi imagine natin, lumapit tayo sa isang being na hindi natin nakita buong buhay natin. No? So, pag lumalapit tayo sa Kanya, nagkakaroon tayo ng faith. At dahil doon, hinahumble natin yung sarili natin. Turning human failings, yung yung failure natin into spiritual strength. Doon natin makikita na lahat ng mga kahinaan natin sa buhay ay magiging strength natin. Halimbawa, yung kahinaan mo, introvert ka. Pag sinabi natin introvert, mahiyain, gusto lang nasa bahay, yung bang hindi sanay sa tao, may mga acid, di ba? Yung mga taong mataas yung acid sa katawan, gusto nila mag-isa lang sila kasi mabilis silang mapagod, mabilis silang nilalamig, mga ganun eh, like ako. Pero ang strength doon, pag ma-discover natin na mahilig pala tayong magtrabaho online, bagay pala sa atin yung trabaho sa bahay lang, makakapag-relax pala tayo doon, marami tayong nagagawa sa bahay, di ba? Ano tayo dyan, mag-welding, magkarpentero, lahat ng pwede natin gawin sa bahay, naging maayos yung bahay natin. Kaysa labas ng labas tayo. Pero pag i-convert natin siya sa problema, sa bahay ka lang, nagkakasakit ka, ka lang sa kwarto mo, tulog, tapos kain. So meaning, yung agency natin na pagpili, depende sa atin kung paano natin gagamitin. Kaya sinabi ng Diyos na yung mga weak things natin, yung mga kahinaan natin sa buhay, tulad ng isang halimbawa ko, ay gagawin niya tong strength natin na ito yung magbibigay sa atin ng lakas. Isa din na mahalaga yung grasya ng Diyos ay hindi pampalit sa pagsisikap, kundi lakas habang tayo nagsisikap. Yung grasya kasi, hindi ito, halimbawa, hindi na ako magtatrabaho kasi yung grasya ng Diyos enough na para na mataguyod ko yung sarili ko sa araw. Parang ang labas natin si Juan Tamad. Diba? Si Juan Tamad, nakahiga lang siya, tapos tinitingnan niya yung bayabas, nakanganga lang siya at gusto niya na kahit pitasin niya na sana yung bayabas, or akyatin niya, or sungkitin niya, hinayaan niya muna na mahinog at mahulog. No? So, yun si Juan Tamad. Sa atin ganun din, na if hindi tayo magsumikap sa buhay, hindi natin makakamtan ang kaginhawaan. No? Hindi natin ma-realize na yung grasya ng Diyos ay mag-work lang siya pag tayo nagtrabaho, pag tayo kumilos. Sa simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa huling araw, yung LDS Church sa atin, ang grasya in God's divine help and enabling power given freely through Jesus Christ atonement that strengthen us to overcome sin, endure challenges, and become more like Him, working alongside our faith and efforts, not just as a reward for perfection. No? So, ito yung grasya, dito tayo humuhugot ng lakas. Na kung may mga pagkukulang tayo, nadadapa tayo, nagkakamali. Pero, nag-i-endure tayo sa mga challenges na yan. Kasi naniniwala tayo na enough yung grasya ng Diyos sa atin. Diba? Abundant pa yung grasya ng Diyos sa atin. May mga dumarating na mga pagsubok, lumalakas tayo. Kasi nga, doon tayo humuhugot ng lakas sa grasya ng Diyos. Ano ba yung grasya ng Diyos? Ito yung andyan yung Diyos sa atin, yung biyaya niya araw-araw, yung feeling ng comfort na binibigay niya sa atin, yung atonement, pagbabayad sala ni sa Kristo sa ating buhay, na kaya ko to, andyan yung Diyos. No? Mga pagkakamaling nagawa ko, magre-renew ako, magbabagong buhay ako, araw-araw, para makapagpatuloy ako sa buhay. So, yung real na struggle ng mga membro ng simbahan, yung mga matagal na paghihintay, hindi pa rin dumarating, matagal ko nang iniintay, God, na magkaanak kami, pero hindi pa rin, di ba, hindi pa dumarating yung binibigay. 10 years na, 20 years na, hindi pa dumarating. Siguro tahimik ang Diyos, hindi siya nakikinig sa atin, hindi tayo pinapakinggan. Paulit-ulit ang pagsubok. Bakit ganito na lang araw-araw? Pero merong kito para malampasan natin. Kung magtutuon tayo sa problema, walang mangyayari.
Pero tingnan natin kung ano yung strength natin. Anong meron tayo na pwedeng magawa. Halimbawa, na-stranded kayo. Instead na isipin mo yung stranded for 1 o 2 oras, na stress ka, hindi kaya isipin mo na maglaro ka dyan, o magkwento ka, mag-share ka ng gospel, magkwentuhan kayo ng barkada mo, di ba? At nag-enjoy kayo. Parang masabi mo sarili mo, sana hindi na magtapos yung stranded na to kasi nag-enjoy kami. Ibig sabihin, ibaling natin, i-divert natin yung ating pag-iisip sa ibang mga bagay. Di ba? Pag hindi pa nag-work yung plano ng Diyos, workout niya pa. Tulad ng isang nanay, sabi niya, "Nay, tagal pa bang maluto ang ulam?" Sabi ng nanay, "Mag-inom muna kayo diyan, maglaro muna kayo diyan. Sabihin ko na lang pagluto na." Ibig sabihin, binibigyan tayo ng Diyos na mag-relax muna, gumawa ng ibang bagay. Kasi pag dumating yung inaantay natin, parang bonus points na lang 'yon kasi na-enjoy na natin, di po ba? So, pag may mga pagsubok na dumarating para sa ating lahat, it's a challenge na kailangan nating tanggapin and ibaling natin sa ibang mga bagay kung hindi pa dumarating yung mga solusyon or sa mga problema na hinaharap natin. Paano kung ang katahimikan ng Diyos ay tanda ng kanyang tiwala sa atin? My dear brothers and sisters, sometimes tahimik ang Diyos kasi tiwala siya na kaya natin. Tiwala siya na malalampasan natin. For me, personally, I pray to God na, "God," sabi ko sa Kanya, alam niyo yung strength ko, alam niyo yung mga weakness ko, alam niyo kung paano ako pasayahin, paano ako maging malungkot, ano yung mga kinaiinisan ko, ano yung mga nagpapa-inspired sa akin. Alam lahat ng Diyos. Kaya sabi ko sa Kanya, "God, please guide me and assist me. Tulungan mo ako na maging magkaan ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng grasya mo." Kasi everyday ng buhay natin, pagkasama natin yung Diyos, nagiging magaan yung mga bagay. Nagiging nakakaya natin. So my dear brothers and sisters, alam ko sa buong buhay ko na yung laban na to, hindi lang natin laban, hindi kasama natin yung Diyos. Sa bawat araw na nabubuhay tayo sa mundo, alam ko na tanda yun ng pagmamahal ng Diyos sa atin at pagtitiwala niya sa atin. Gusto niya meron tayong gawin dito. So ang tanong dito ngayon, ano ba yung gustong paggawa ng Diyos sa akin nitong magtatapos ang taon? At ano yung mga goal ko next year? Dapat ganun tayo. Ano yung mga gusto kong gawin next year? Maganda isulat natin yan sa ating journal. Ano yung mga plano ko na gawin next year? Ano yung mga magagandang gawin, no? Ano yung mga gusto kong i-achieve, no, sa 2026? At ano ang 2026 para sa akin? Kasi hindi natin mapipigilan yung mga darating na mga pwedeng darating sa 2026 eh. Yung mga sinasabi sa panguhula na ganun nangyayari, ganito. Hindi natin mapipigilan yan. Hindi natin makokontrol yan. Pero makokontrol natin ang bawat desisyon natin. Kasi kung malakas tayo, control natin, kung kaya natin kontrolin yung sarili natin, may self-control tayo, ma-master natin yung self natin, yung strength natin, yung weaknesses natin, malakas tayo, yung ibang tao, they will follow. Kasi mafe-feel nila yan sa atin. Pero pag hindi natin nakokontrol yung sarili natin, hindi natin na ma-master yung sarili natin, how can we inspire other people? Paano nila mafe-feel yung strong personality natin? Di ba? So, enable them to feel the radiation of our love and sincerity and leadership skills or leadership personality natin, yung strong personality. Kaya magsimula yun sa atin. No? As we grow older, kailangan yung trabaho nagiging magaan. Kasi yung lakas natin, hindi naman tulad ng dati. Alam ko na mahal tayo ng Diyos. We pray for success. We pray for nadiringgin ng Diyos yung bawat mga hinaing natin sa buhay. We pray for joy and happiness. Mga kapatid, iiwan ko yung aking patotoo na buhay ang Diyos at mahal na mahal niya tayo. Never siyang nag-iwan sa atin. Tayo ang nag-iwan sa Kanya. At kailangan natin bumalik sa piling niya at enjoy natin yung ating birthright na anak niya.
I know these things to be true and I leave this in the name of Jesus Christ. Amen.